Sa bawat henerasyon, may dumarating na taon na napakalakas ng enerhiya, isang panahong kayang baguhin ang kapalaran. Ang taon ng Fire Horse ay isa sa mga bihirang sandaling ito, maalab, hindi mahuhulaan, at punang walang kapantay na momentum. May ilan na angat ng lampas sa inaakala, habang ang iba naman ay matatangay ng apoy ng pagbabago. Ngunit sa 12 zodiac, 3 lamang ang may hawak ng lihim na susi, ipinanganak na may enerhiyang perpektong sumasabay sa apoy. Para sa kanila, ang bawat panganib ay nagiging gantimpala, at ang bawat pangarap ay nagliliyab sa liwanag. Ito ang 3 senyales na pinili ng tadhana na magningning ng pinakamatindi habang malayang tumatakbo ang Fire Horse. Ang taon ng Fire Horse ay hindi isang karaniwang kabanata sa ikot ng zodiac. Ito ay panahon kung saan nagtatagpo ang alab ng damdamin at ang tawag ng tadhana, kung saan ang tapang, ambisyon, at matatapang na desisyon ang humuhubog sa hinaharap. Sa Chinese astrology, kilala ang Fire Horse sa nagliliyab nitong espiritu, mabilis itong tumatakbo, malaki ang mga pangarap, at kailanman ay ayaw magpasakop. Ang makapangyarihang enerhiyang ito ay hindi pantay na ibinibigay sa lahat. Para sa karamihan, nagdadala ito ng mga hamon, pagkabalisa, at matitinding pagbabago. Ngunit para sa ilan na tunay na pinili, binubuksan nito ang mga pintong dati imposibleng maabot. Ang kanilang panloob na apoy ay perpektong umaayon sa ritmo ng universo, kaya't ang swerte ay kusang dumadaloy sa kanilang buhay. Sa kwentong ito, ating bubunyagin ang 3 zodiac na itinadhanang umunlad sa ilalim ng mailap na apoy ng Fire Horse, yaong ang tapang, karunungan, at tamang tiempo ang maghahatid sa kanila sa pambihirang tagumpay. Paliwanag sa enerhiya ng Fire Horse. Sa Chinese astrology, ang Fire Horse ay isa sa pinakamatindi at pinakadinamikong puwersa sa buong zodiac. Sinasagisag nito ang kalayaan, alab ng damdamin, at hindi mapipigilang pag-usad, isang ligaw na enerhiyang sinusunog ang mga hangganan at nililinis ang daan para sa mga bagong simula. Kapag dumating ang Fire Horse, hindi ito humihingi ng pahintulot, binabago nito ang lahat ng kanyang nahahawakan. Ang panahong ito ay may dalang panginginig ng katapangan, ginagantimpalaan nito ang mga kumikilos, ang mga nangangahas, at ang mga naniniwala kahit pinagdududahan sila ng mundo. Ang elementong apoy ay nagdadala ng bilis, malinaw na pananaw, at lakas ng loob, habang ang horse ay kumakatawan sa kasarinlan at matibay na determinasyon. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng isang bihirang pagkakatugma kung saan ang kapalaran ay pumapabor sa matatapang. Ngunit narito ang lihim, ang enerhiyang ito ay hindi kayang kontrolin, kailangan itong maunawaan. Ang mga humahabol dito ng padalos-dalos ay maaaring masunog sa sarili nilang apoy, ngunit ang mga marunong sumakay sa alab nito ay nakakatuklas ng mga pagkakataong lampas sa imahinasyon. Dumarating ang tagumpay sa mga kayang igiya ang init tungo sa layunin, hindi sa bugso ng damdamin. Sinusubok ng taon ng Fire Horse ang puso ng bawat isa, ibinubunyag kung sino ang tunay na naniniwala sa sarili. Binabasag nito ang mga lumang pattern, inilalantad ang takot, at hinihingi ang pagiging totoo. Tanging ang mga nananatiling matatag sa gitna ng matinding galaw ang aangat mula sa kabuluhan, at dito namumukod tangi ang mga pinakamaswerteng zodiac. Ang kanilang likas na katangian, tamang tiyempo, at espiritu ay perpektong umaayon sa maalab na ritmong ito. Ang unang pinakamaswerteng senyales, ang dragon. Kapag ang taon ng Fire Horse ay nagliyab sa kalangitan, may isang nilalang na buong tapang na humaharap sa kapangyarihan nito, ang dragon. Sa mitolohiyang Chino, ang dragon ay hindi simbolo ng pagkawasak, kundi ng banal na otoridad at hindi mapipigilang kapalaran. Lumilipad ito sa ibabaw ng mga bagyo at nagbibigay buhay sa mga posibilidad. At sa taon ng Fire Horse, ang kanyang mga pakpak ay sumasabay sa perpektong ihip ng hangin. Ito ang panahong ang likas na kumpiyansa ng dragon ay nagiging mismong tadhana. Sa wakas, nagsisimula ng kilalanin ng mundo ang kinang na matagal na nitong dala sa loob. Sa loob ng maraming taon, ang mga dragon ay tahimik na naglalatag ng pundasyon, maingat na bumubuo, kadalasang pakiramdam nila'y hindi lubos na nakikita ang kanilang pagsisikap. Ngunit sa taong ito, natatagpuan sila ng apoy. Ang mga kislap ng inspirasyong minsan ay tila magkakahiwalay ay ngayon ay nagdurugtong-dugtong sa isang malinaw na landas. Pinapaliyab ng apoy ng Fire Horse ang lakas ng loob ng dragon upang kumilos. Ang mga proyektong matagal nang nakatigil ay biglang uusad. Ang mga taong minsang nagduda sa bisyon ng dragon ay ngayon nais ng makipagsanib puwersa.
Sa siklong ito, ang swerte ay dumadaloy sa pamamagitan ng matapang na komunikasyon at desididong pagkilos, at ang dragon ay isinilang upang mamuno sa dalawa. Ngunit ang biyaya ng Fire Horse ay may kaakibat ding pagsubok. Ang parehong apoy na nagtataas sa dragon ay maaari ring sumubok sa kanyang pasensya. Ang susi ay balanse, gamitin ang alab bilang gasolina, hindi bilang apoy ng pagkawasak. Ang mga dragon na nananatiling mapagkumbaba sa gitna ng tagumpay ang siyang aangat ng higit pa sa kanilang mga pinangarap. Sa pananalapi, bumubukas ang mga pinto. May mga hindi inaasahang alok, pamumuhunan, o kolaborasyong darating mula sa mga direksyong hindi pa napapansin ng dragon noon. Sa emosyonal na aspeto, ito rin ay panahon ng paghilom, pagbitaw sa bigat ng pagiging perpekto, at pagtitiwala na lamang sa ritmo ng buhay. Kapag pinili ng dragon ang pagiging totoo kaysa imahe, kusang sumusunod ang kasaganaan. Sa espiritual na antas, hinihiling ng taong ito sa dragon na alalahanin ang kanyang banal na papel, ang magbigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagkilos. Ang Fire Horse ang nagbibigay ng momentum, ngunit ang dragon ang pipili ng direksyon. At sa sandaling gawin niya ito, ang lahat ng kanyang mahawakan ay nagiging pagkakataon. Sa taon ng Fire Horse, ang dragon ay hindi lamang nagtatagumpay, ito ay nagiging buhay na simbolo ng mismong pagbabago. Ang kalangitan ay para sa mga matapang na handang lumipad sa gitna ng apoy. At ang dragon, sa wakas, ay kumukuha ng nararapat nitong pwesto sa mga bituin. Ang ikalawang pinakamaswerteng senyales, ang Tiger. Habang humahagibis ang Fire Horse sa kalangitan, tinatawag nito ang nag-iisang kaluluwang hindi natatakot sa apoy, ang Tiger. Walang takot, punang alab, at isinilang upang mamuno, ang Tiger ay may taglay na parehong apoy na nag-aalab sa puso ng horse. Magkasama, bumubuo sila ng isang bihirang alyansa, ang tapang na sinasabayan ng momentum. At sa taong ito, ang dagundong ng Tiger ay maririnig ng mas malakas kaysa kailanman. Ginising ng taon ng Fire Horse ang isang makapangyarihang bahagi sa loob ng Tiger, isang nakalimutang pangarap, isang kislap ng ambisyong minsan ay tila napakalayo. Biglang muling nagiging buhay ang mundo. Ang mga landas na dati malabo ay unti-unting nagbubukas, isa-isa. Lumilitaw ang mga oportunidad sa mga lugar na dati pawang pader lamang. Hindi hinahabol ng Tiger ang mga biyayang ito, hinihila niya ang mga ito sa pamamagitan ng tapang. Sa karera at kayamanan, nagiging halos hindi mapipigilan ng Tiger. Pinapalakas ng elementong apoy ang likas na karisma at pamumuno nito, kaya't napapansin ito ng mga makapangyarihang tao. Ang mga proyektong dating mabagal ay biglang bumibilis. Ang mga desisyong ginagabayan ng puso at instinct ay nagbubunga ng pambihirang resulta. Ito ang taon kung kailan ang panganib ay may gantimpala, ngunit tanging kung kikilos ang Tiger ng may pananampalataya, hindi takot. Gayunpaman, ang parehong apoy na nagbibigay liwanag sa landas ng Tiger ay maaari ring sumubok sa kanyang pasensya. Ang padalos-dalos na kilos ang nagiging pinakamalaking kaaway. Ginagantimpalaan ng Fire Horse ang pagkilos, ngunit pinarurusahan ang kawalang ingat. Para sa Tiger, ang lihim ay ang matutong huminto bago tumalon, ang igiya ang instinct tungo sa karunungan. Kapag natamo ang balanse, kusang bumubukas ang tadhana. Sa pag-ibig at mga relasyon, nagiging magnetiko ang enerhiya ng Tiger. Nahuhumaling ang mga tao sa kanyang kumpiyansa, pagiging totoo, at lakas. Ngunit hinihingi rin ng taong ito ang pagiging bukas, ang tapang na magtiwala at magpapasok ng iba sa kanyang mundo. Ang tunay na lakas ng Tiger ay hindi nasa kontrol, kundi nasa koneksyon. Sa espiritual na aspeto, nagiging salamin ang taon ng Fire Horse sa panloob na apoy ng Tiger. Itinatanong nito, ano ang gagawin mo sa iyong kapangyarihan? Gagamitin mo ba ito upang mangibabaw o upang lumikha? Ang Tiger na pipili ng layunin kaysa pagmamataas ay nagiging tunay na hindi mapipigilan. Ito ang taon kung kailan muling inaangkin ng Tiger ang kanyang trono, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng malinaw na bisyon. Bawat dagundong ay may intensyon, bawat hakbang ay nagliliwanag ng tapang. At habang malayang tumatakbo ang Fire Horse, nililinis nito ang gubat upang ang Tiger ay makaangat ng mas mataas kaysa dati. Ang ikatlong pinakamaswerteng senyales, ang Goat. Kapag ang apoy ay nagliyab ng sobra, karamihan ay tumatakbo palayo sa init nito. Ngunit hindi ang Goat. Tahimik, marahan, at ginagabayan ng intuisyon, nauunawaan ng Goat ang isang bagay na bihira lamang maunawaan ng iba, na kahit ang apoy ay may sariling ritmo. Sa taon ng Fire Horse, hindi siya nagmamadali o sumasalungat sa agos.
Sa halip, nakikinig siya sa mga bulong sa ilalim ng kaguluhan. At doon nagsisimula ang kanyang himala. Ang lakas ng goat ay nasa kanyang kahinahunan. Habang ang iba ay hinahabol ang kapalaran sa pamamagitan ng puwersa, inaakit ito ng goat sa pamamagitan ng kapanatagan. Sa taong ito, ginagantimpalaan ng universo ang emosyonal na balanse, pasensya, at tahimik na pagtitiis, lahat ng katangiang likas na taglay ng goat. Ang ligaw na enerhiya ng fire horse ay maaaring nakalulunod para sa marami, ngunit para sa goat, ito ay nagiging gasolina para sa tahimik na paglikha. Ito ang taon kung kailan ang mga bagay na minsang tila imposible ay unti-unting nagaganap ng walang hirap. Ang mga dating pagsusumikap ay nagsisimulang mamunga. May mga hindi inaasahang kakampi na dumarating. Ang mga proyekto ay nagkakaroon ng galaw ng walang pilit. Sa wakas, napapansin ng tadhana ang tahimik na pagpupursige ng goat. Ang akala'y simpleng paghihintay lamang ay napagtatanto palang banal na tiyempo. Sa pananalapi, dumarating ang mga biyaya sa anyo ng matatag na daloy. Maaaring walang bigla ang himala, ngunit naroon ang uri ng kasaganahang dahan-dahang lumalago at tumatagal, mga oportunidad sa negosyo, pakikipagsosyo, o malikhaing gawain na perpektong umaayon sa tunay na layunin ng goat. Ang susi ay hindi ang pilitin ang pag-usad, kundi ang sundin ang intuisyon. Kapag nakinig ang goat sa kanyang panloob na ritmo, kusang umaayon ang lahat. Sa mga relasyon, nakararanas ang goat ng paghilom. Lumalalim ang mga ugnayan. Nawawala ang mga hindi pagkakaunawaan. Sinusunog ng fire horse ang lahat ng huwad, iniiwan lamang ang tunay na pagmamahal at katapatan. Ang banayad na likas ng goat ay nagiging magnetiko, umaakit ito ng kabaitan at init ng damdamin na hindi pa nito naranasan noon. Sa espiritual na antas, binabago ng taong ito ang goat mula sa isang tahimik na nangangarap tungo sa isang tahimik na nagtatagumpay. Itinuturo ng enerhiya ng fire horse na ang lakas ay hindi laging sumisigaw, minsan, ito ay bumubulong. Hindi ito tungkol sa paghabol sa bilis, kundi sa pagpapanatili ng dignidad sa gitna ng matinding presyon. Sa pagtatapos ng taong ito, marami ang hahanga sa goat, nagtataka kung paanong tila napakadaling dumating ng tagumpay. Ngunit ang katotohanan ay simple, hindi kailanman humabol ang goat, ito ay dumaloy lamang. Sa mundong masyadong mabilis tumakbo, ang matatag na puso ng goat ang nagiging pinakamalaking swerte nito. Pagsasara pagmumuni-muni. Ang taon ng fire horse ay hindi lamang isang siklo ng swerte, ito ay isang paglalakbay ng pagbabago. Hindi ito basta namimigay ng biyaya, ginagantimpalaan nito ang pagkakaayon, tapang, at pagiging totoo sa sarili. At sa 12, may 3 senyales na umaangat at sumasabay sa ritmo nito ng may pambihirang gilas, ang dragon, ang tiger, at ang goat. Ang dragon ay nangunguna sa pamamagitan ng bisyon. Nangangahas itong mangarap kahit nag-aalinlangan ang iba. Sa taong ito, pinapaliyab ng fire horse ang kanyang panloob na apoy, ginagawang hindi mapipigilang galaw ang mga dating nakalimutang layunin. Ang bawat ideya ay nagiging aksyon, ang bawat plano ay lumilipad. Ipinapaalala sa atin ng dragon na ang kumpiyansa, kapag ginabayan ng layunin, ay nagiging susi sa mga himala. Ang tiger ay nananatiling matapang sa gitna ng unos. Ipinapakita nito na ang panganib ay hindi kaaway, ang takot ang tunay na kalaban. Kasama ang fire horse, natututo ang tiger na igya ang ligaw na enerhiya tungo sa malinaw na direksyon at ang tapang tungo sa pamumuno. Ang bawat desisyong nagmumula sa puso ay nagiging hakbang patungo sa tadhana. At naroon ang goat, kalma, mapagpasensya, at tahimik na makapangyarihan. Habang ang iba ay humahabol, siya ay nagtitiwala. Habang ang iba ay nagmamadali, siya ay dumadaloy. Ipinapakita ng goat na minsan, ang pinakamalakas na enerhiya ay katahimikan, ang pinakadakilang galaw ay ang pagiging panatag, at ang pinakatunay na tagumpay ay nagmumula sa pagkakaisa sa universo. Hindi pinapaboran ng fire horse ang pagiging perpekto, pinapaboran nito ang pagiging totoo. Sinusunog nito ang lahat ng huwad upang ang katotohanan lamang ang magningning. Maging ikaw man ay dragon, tiger, goat, o anumang iba pang senyales, iisa ang mensahe. Kapag ang iyong panloob na apoy ay umayon sa enerhiya ng universo, kusang bumubukas ang mga pinto, luminaw ang mga landas, at natatagpuan ka ng swerte ng natural. Kaya habang humahagibis ang fire horse sa makapangyarihang panahong ito, alalahanin, ang iyong tadhana ay hindi naghihintay sa dulo ng karera, ito ay tumatakbo sa iyong tabi, hinihikayat kang maniwala, kumilos, at umangat.